Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang bagong nurse na nakaduty sa isang ward na tahimik, malamig, at tila walang laman. Inutusan siyang magbigay ng gamot sa room 13. Ngunit kinaumagahan, nalaman niyang ang ward na pinagdutihan niya ay 20 taon nang sarado. At ang lahat ng pasyenteng inasikaso niya noong gabing iyon ay matagal nang patay. Huminga ng malalim, makinig at tandaan, sa ospital, hindi lahat ng tawag sa nurse station ay galing sa buhay. Simulan na natin ang kwento ng ang nurse na nakaduty sa ward na walang pasyente. Si Mara Villanueva ay 24 na taong gulang, bagong nurse sa San Isidro District Hospital. 3 buwan pa lang siya sa trabaho, pero sanay na agad siya sa puyat, gutom, sermon ng pasyente, at mga kamag-anak na mas galit pa kaysa may sakit. Pasensya na po, sir. Hindi po ako doktor. Nurse po ako. Hindi ko po kayang pabilisin ang laboratory result gamit ang dasal at eye contact. Ganyan minsan ang biruan niya sa kapwa nurse, para hindi siya tuluyang kainin ng pagod. Mabait si Mara, pero hindi siya mahina. Lumaki siya sa probinsya, anak ng isang guro at tricycle driver. Siya ang panganay, kaya mula pagkabata, sanay na siyang mag-alaga, magtiis, at mumiti kahit nanginginig na sa pagod. Ang pangarap niya ay simple lang, maging regular sa ospital, may pagamot ang ama niyang may sakit sa baga, at mapagtapos ang bunso nilang kapatid. Kaya kahit natatakot siya sa night duty, tumatanggap siya. Kahit sinasabing mabigat ang pakiramdam sa lumang building, pumapasok pa rin siya. Kahit may mga kwento tungkol sa West Wing, pinipili niyang tumawa. Kung lahat ng multo sa ospital ay magpapasundo ng vital signs, sana marunong silang pumirma sa chart. Ngunit sa San Isidro District Hospital, may isang bahagi ng gusali na hindi pinagtatawanan kahit ng matatandang nurse. Ang lumang West Ward. Nasa dulo ito ng ikalawang palapag, lagpas sa lumang chapel, lagpas sa sirang elevator, lagpas sa hallway na laging malamig kahit tanghaling tapat. May bakal na gate ang entrada, kadena, at karatulang kupas na. Closed renovation. Pero ang kakaiba, 20 taon nang nakalagay ang karatulang iyon. Walang renovation na nangyari. Walang trabahador na pumasok. Walang bagong pintura. Tanging alikabok, amag at katahimikan ang nagbabantay. Sabi ng ibang staff, minsan daw may maririnig kang call bell mula sa loob kahit walang kuryente. Minsan may makikitang nurse na nakaputing lumang uniform na naglalakad sa likod ng gate. Minsan may pasyenteng kumakatok sa bakal, humihingi ng tubig. At kapag tinanong mo ang matatandang empleyado kung bakit hindi binubuksan ang West Ward, isa lang ang sagot nila. Anak, may mga ward na hindi sinasara para kumpunihin. Sinasara para huwag nang maalala. Hindi pinaniwalaan ni Mara ang mga kwento. Hanggang sa gabi ng duty niya noong maulan na Huwebes. 10:00 ng gabi, kulang ang staff. 2 nurse ang nag-sick leave, isang nursing aide ang naaksidente papasok, at ang emergency room ay puno dahil may banggaan sa highway. Si Mara ay naka-assign sana sa medical ward, pero biglang tinawag siya ng head nurse. Mara, kailangan kita sa annex. Ma'am, saang annex po? Yung temporary extension. May overflow patients daw. Ikaw muna mag-duty doon hanggang 6:00. Saan po yung endorsement? Nasa station na raw. May senior nurse doon, si Nurse Adela. Sumunod ka na lang. Napakunot no si Mara. Nurse Adela po. Bakit?
Wala po. Parang hindi ko pa siya nakikita. Matagal na siya dito. Basta sundin mo endorsement. At Mara, huwag kang magpakahero. Kung may hindi malinaw, tumawag ka. Yes, ma'am. Bitbit ang maliit na bag, ballpen, pulse oximeter, at kape na malamig na, naglakad si Mara papunta sa annex. Tinuro ng guard ang direksyon. Dire-diretso lang, ma'am. Lagpas chapel. Sa dulo. Sa dulo po. Opo. Habang naglalakad si Mara, napansin niyang humihina ang ingay ng ospital. Sa likod niya, maririnig pa ang wheel ng stretcher, tawag ng doktor, iyak ng bata, at boses ng relatives. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, unti-unting lumalayo ang lahat. Para siyang pumasok sa ibang bahagi ng gabi. Pagdating sa lumang chapel, huminto siya. Bukas ang pinto nito kahit gabi na. Sa loob, may kandilang nag-iisa. Hindi niya alam kung sino ang nagsindi. Sa harap ng kandila, may maliit na papel na nakatupi. Hindi dapat niya ito papansinin, pero tila may humila sa mata niya. Binasa niya ang nakasulat. Kung ikaw ang nurse ngayong gabi, huwag mong kalilimutan ang room 13. Room 13. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Napalingon siya sa hallway. Sa dulo, bukas ang gate ng West Ward. Hindi nakakadena. Hindi sarado. At sa likod nito, maliwanag ang ward. Parang may normal na operasyon. Akala ko sarado ito. Lumapit siya. Sa taas ng pinto, may nakasulat na lumang karatula. West Charity Ward. Pagpasok niya, hindi luma ang nakita niya. Malinis ang sahig. Bukas ang mga ilaw. May nurse station sa gitna. May chart sa rack. May medcart sa tabi. Ngunit may kakaiba. Ang mga gamit ay luma. Hindi modernong computer ang nasa station, kundi lumang logbook. Hindi digital thermometer, kundi mercury thermometer. Ang call bell panel ay may maliliit na pulang ilaw na parang mata. Sa dingding, may lumang kalendaryo. Taon 2006. May event ba dito? Bakit parang museum? Mula sa nurse station, may babaeng tumayo. Nasa edad 50, nakaputing lumang nurse uniform, nakapulupot ang buhok, at may malumanay na ngiti. Ikaw siguro si Mara. Opo. Pinapunta po ako dito ni Ma'am Lorna. Kayo po si Nurse Adela? Ako nga. Mabuti at dumating ka. Kulang na kulang kami ngayong gabi. Ilan po patients natin? 12 sa ward. Isa sa room 13. 13. Pero ang room 13, iba ang bantay. Ano pong ibig sabihin? Makikita mo mamaya. Inabot ni Nurse Adela ang makapal na endorsement sheet. Nang hawakan ito ni Mara, napansin niyang malamig ang papel. Hindi basta malamig na parang aircon. Malamig na parang galing sa freezer. Vital signs every 4 hours. May medication round ng alas 2. Room 3, oxygen. Room 5, bantayan ang lagnat. Room 8, huwag painumin ang tubig kahit humingi. Room 11, huwag aalisin ang rosaryo sa kama. At room 13. Huminto siya. Ano po sa room 13? Ibigay mo ang gamot kahit ayaw niyang tanggapin. Anong gamot po? Nasa medcart. Huwag mong babasahin ang pangalan ng malakas. Ma'am, parang ang dami pong bawal. Sa ward na ito, Mara, ang bawal ang dahilan kung bakit may natitirang ligtas. Hindi alam ni Mara kung biro ba yon. Pero hindi tumawa si Nurse Adela. Sa halip, itinuro niya ang hallway. Mag-rounds ka muna. Kilalanin mo sila.
Kinuha ni Mara ang chart ng unang pasyente. Room 1. Ernesto Gaviola. Edad 73. Pneumonia. Pumasok siya sa room 1. May matandang lalaking nakahiga, payat, maputla, at nakatingin sa kisame. Good evening po, Tatay Ernesto. Nurse Mara po. Check ko lang vital signs ninyo. Bago ka. Opo, Tay. Huwag kang magtatagal dito. Night duty lang po ako. Yan din ang sabi ng huli. Napatingin si Mara sa kanya. Sino po? Yung nurse na umiyak hanggang madaling araw. Hindi na nagtanong si Mara. Kinunan niya ng blood pressure ang matanda. Normal. Pulse. Mahina. Ngunit nang hawakan niya ang pulso nito, halos wala siyang naramdaman. Huwag mong kalilimutan ang room 13. Bakit po? Dahil siya ang dahilan kung bakit hindi kami makaalis. Sa room 3, may babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Suot niya ang hospital gown, ngunit nakayuko siya. Sa chart, pangalan niya ay Lucing Ramos. Asthma attack. Ma'am Lucing, check ko lang po oxygen ninyo. Wala nang hangin dito. May oxygen tank po tayo. Noong kailangan namin, wala. Napansin ni Mara na ang oxygen tank sa tabi ng kama ay luma at kalawangin. Ngunit ang gauge nito ay gumagalaw kahit sarado ang valve. Noong gabing iyon, sabi nila darating ang doktor. Sabi nila babalik ang nurse. Sabi nila hindi kami iiwan. Anong gabi po? Tanungin mo ang room 13. Sa room 5, bata ang pasyente. Si John Jun, 8 taong gulang ayon sa chart. May lagnat daw at dehydration. Ngunit nang pumasok si Mara, nakaupo ang bata sa kama, naglalaro ng maliit na pulang kotse. Ate nurse, may tubig ka? Titingnan ko muna sa chart mo, ha? Ang tagal ko nang nauuhaw. Napatingin si Mara sa endorsement. Room 5, bantayan ang lagnat. Ngunit sa maliit na sulat sa gilid, may nakasulat na tila idinagdag lang ng kamay. Huwag painumin kapag nanghingi ng 3 beses. 8 nurse, tubig. Sandali lang, ha? 8 nurse, tubig. Pangatlo na sana. Kaya mabilis na nagsalita si Mara bago maulit ng bata ang hinihingi. Titingnan ko muna temperature mo. Hinawakan niya ang noo ng bata. Malamig. Hindi mainit. Malamig na parang yelo. Magaling ka. Ha? Hindi mo ako pinatapos. Umiti ang bata. Ngunit ang ngiti ay hindi bata. Parang may mas matandang nakatingin mula sa likod ng mga mata niya. Huwag kang pupunta sa room 13 ng mag-isa. Bakit? Kasi mag-isa siya noong namatay kami. Napaatras si Mara. Pagbalik niya sa nurse station, nakaupo si Nurse Adela at nagsusulat sa logbook. Ma'am, may mga sinasabi po silang kakaiba. Lahat ng matagal nang naghihintay, maraming gustong sabihin. Anong ibig ninyo sabihin? Mag-meds ka na. 12:00 na. Tinignan ni Mara ang wall clock. 12:00 nga. Pero ang second hand ng orasan ay hindi gumagalaw. Nakatigil ito sa numero 3. Kinuha ni Nurse Adela ang susi ng medication cart. Basahin ang gamot. Tingnan ang 12. Tingnan ang oras. Pero kapag nakita mo ang pangalan sa room 13, huwag mong babasahin ng malakas. Bakit po? Dahil baka sagutin ka niya. Binuksan nila ang med cart. Sa loob, may maliit na tray na may nakasulat na room 13. May 3 gamot, 1 tableta, 1 vial, at 1 maliit na sobre ng pulbos.
Sa label may pangalan. Maria Adela Santos. Napatingin si Mara kay Nurse Adela. Ma'am, huwag mong basahin ng malakas. Kayo po ito. Dati. Biglang bumigat ang hangin. Ang ilaw sa nurse station ay bahagyang kumurap. Mula sa hallway, sabay-sabay na tumunog ang call bell ng 12 kwarto. Hindi ito malakas. Hindi rin mabilis. Parang mahihinang hininga ng mga taong sabay-sabay humihingi ng tulong. Ma'am, ano po kayo? Nurse? Hanggang ngayon. Buhay pa po ba kayo? Hindi na mahalaga iyon ngayong gabi. Ang mahalaga, may gamot na kailangang ibigay. Hindi ko kaya ito. Kaya mo. Kaya ka dinala rito. Sino ang nagdala sa akin dito? Yung mga hindi mo tinatakbuhan kahit pagod ka na. Yung mga pasyenteng kinakausap mo ng maayos kahit masungit sila. Yung batang binigyan mo ng kumot noong isang gabi kahit hindi mo siya pasyente. Yung matandang nilagyan mo ng tubig kahit pauwi ka na. Napaiyak si Mara, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil pakiramdam niya may nakakaalam ng lahat ng tahimik niyang kabutihan. Hindi pinipili ng ward ang pinakamalakas. Pinipili nito ang hindi nakakalimot na ang pasyente ay tao pa rin kahit mahirap alagaan. Muling tumunog ang call bell. Room 13. Kinuha ni Mara ang tray. Mabigat ito, higit pa sa dapat bigat ng 3 gamot. Sa bawat hakbang niya papunta sa dulo ng hallway, bumubukas ang mga pinto ng mga kwartong dinaanan niya. Hindi lumalabas ang mga pasyente. Nakasilip lang sila. Si Tatay Ernesto. Si Lucing. Si Junjun. At ang iba pang hindi pa niya nakikilala. Lahat nakatingin sa kanya. Huwag kang matakot, nurse. Huwag mong iiwan. Huwag mong ipapainom sa kanya ang mali. Ano ang tama? Alalahanin mo ang 5 rights. Sa gitna ng takot, muntik nang matawa si Mara. Right patient, right drug, right dose, right route, right time. At right truth. Wala sa nursing school ang right truth. Ngunit sa gabing iyon ang pinakamahalaga. Nakarating si Mara sa dulo ng hallway. May pinto roon na hindi niya napansin kanina. Room 13. Ang numero ay hindi nakapinta. Nakaukit sa kahoy. At sa ilalim nito, may gasgas na parang paulit-ulit kinamot ng kuko mula sa loob. Kumatok si Mara, isang profesional na katok, tulad ng itinuro sa kanila. Good evening po. Nurse Mara po. Medication time. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto. Sa loob ng room 13, malamig. Walang kama. Walang pasyente. May isang lumang nurse chair sa gitna, isang sirang oxygen tank, at isang kabinet na nakasara. Sa pader, may mga pangalan na nakasulat gamit ang kupas na tinta. Ernesto Gaviola, Lucing Ramos, Junjun Mercado, at siyam pang pangalan. 12 lahat. Sa pinakababa may 13 pangalan. Maria Adela Santos. Biglang nagsara ang pinto sa likod ni Mara. Nurse Adela. Mula sa kabinet, may narinig siyang mahinang paghinga. Hindi hinga ng may buhay. Hinga ng taong matagal nang napagod pero pinipilit pa ring magsalita. Late ka na. Sino po kayo? Late na ang gamot. Nurse Mara po ako. May dala po akong gamot. Noong gabing iyon, dala rin niya ang gamot. Si Nurse Adela. Dala niya ang susi. Dala niya ang oxygen. Dala niya ang tulong. Pero isinara nila ang ward. Unti-unting bumukas ang kabinet.
Sa loob, hindi tao ang nakita ni Mara. Mga chart. Dose-dose ng lumang chart na nakatali ng pulang sinulid. May mga progress notes, medication records, at death certificates. Lahat may parehong petsa. Hunyo 13, 2006. Napaluhod si Mara habang binubuklat ang unang chart. Code status for transfer. Transfer delayed. Oxygen supply interrupted. Nurse on duty requested assistance. No response. Binuklat niya ang susunod. Same note. Susunod. Same note. 12 chart. 12 pasyente. At sa huli, chart ni Nurse Adela. Hindi siya pasyente. Ngunit may incident report. Nurse Maria Adela Santos found deceased inside West Charity Ward after attempting to open sealed exit during quarantine lockdown. Quarantine lockdown? Hindi iyon quarantine. Takip yun. Biglang nagbago ang room 13. Ang malamig na kwarto ay naging eksena mula sa nakaraan. Nakita ni Mara ang West Ward 20 taon na ang nakalipas. Maulan din ang gabi. Punuan ang ospital. May outbreak ng matinding lagnat sa bayan, ngunit hindi iyon ang tunay na pumatay sa mga pasyente. May administrator na nag-utos isara ang West Ward para hindi kumalat ang balitang kulang ang oxygen, expired ang gamot, at ninakaw ang budget para sa renovation. Sa papel, nilagay nilang quarantine. Sa totoo, ikinulong nila ang mahihirap na pasyente para hindi makita ng inspectors. Si Nurse Adela ang nag-iisang naiwan sa loob. Buksan ninyo ang gate. May bata dito. Wala ng oxygen. Protocol ito, Nurse Santos. Huwag kang magpapanik. Mamamatay sila. Kapag lumabas yan, buong ospital ang magsasara. Intindihin mo ang sitwasyon. Ang sitwasyon ay may mga taong humihinga pa. Nakita ni Mara si Nurse Adela na nag-ikot sa bawat pasyente. Pinapakalma si Tatay Ernesto. Tinatakpan ng kumot si John. Inaayos ang hininga ni Lusing. Hinahati ang natitirang oxygen sa mga mas nangangailangan. Hindi siya umalis. Hindi niya iniwan ang ward. Hanggang isa-isa nang tumahimik ang mga call bell. Hanggang naubos ang boses niya sa pagsigaw. Hanggang sa room 13 siya bumagsak, hawak ang susi ng gate at ang medication tray na hindi na niya naibigay. Bumalik sa kasalukuyan si Mara na nanginginig. Kaya hindi kayo makaalis. Hindi dahil namatay kami. Kundi dahil tinago ang totoo. At dahil may huling gamot na hindi naibigay. Kanino? Mula sa dilim, lumabas si Nurse Adela. Hindi na siya mukhang senior nurse na kalmado. Maputla siya, basa ang buhok sa ulan na 20 taon nang hindi natutuyo, at hawak niya ang lumang susi. Sa akin. Pero kayo po ang nurse. At sa gabing iyon, nakalimutan kong pasyente rin akong napapagod, naubusan ng hangin at natatakot. Anong gamot ang kailangan ninyo? Hindi tableta. Hindi injection. Hindi pulbos. Ano po? Katotohanan. Biglang bumukas ang tray. Ang tableta ay naging maliit na piraso ng susi. Ang vial ay naging luha sa loob ng salamin. Ang pulbos ay naging abo ng lumang dokumento. Kailangan mong ilabas ang charts. Paano? Sa umaga, hindi mo na kami makikita. Sasabihin nilang nanaginip ka. Sasabihin nilang stress. Sasabihin nilang bagong nurse ka at pagod. Pero may isang bagay na dadalhin mo palabas. Inabot ni Nurse Adela ang susi. Buksan mo ang lumang record room bago sumikat ang araw. Bakit bago sumikat ang araw?
Dahil kapag umaga na, magsasara ulit ang ward. At hindi lahat ng nasa loob, pasyente. Mula sa hallway, may narinig silang mabigat na yabat. Hindi pasyente. Hindi nurse. Parang lalaking naka-leather shoes na naglalakad sa sahig ng ospital. Nandito siya. Sino? Ang nag-utos magsara ng gate. Sa ilalim ng pinto ng room 13, may aninong huminto. Nurse Santos. Naniga si Mara. Hindi pa rin ba tapos ang duty mo? Huwag kang sasagot. Sino siya? Si Valderrama. Administrator. Patay na rin siya, pero hindi katulad namin. Hindi siya naghihintay ng pahinga. Binabantayan niya ang sikreto. May bagong nurse pala tayo. Kumalampag ang doorknob. Buksan mo ang pinto, Hija. Inspection lang. Hawak ni Mara ang susi. Mara, kapag nahawakan ka niya, makakalimutan mo ang lahat paglabas mo. Paano ako lalabas? May service door sa likod ng room 13. Ginamit ko sana noon. Hindi ko naabot. Itinuro ni Nurse Adela ang likod ng kabinet. May maliit na pinto roon na tatakpan ng mga lumang chart. Mabilis na inipon ni Mara ang charts at isinilid sa bag niya. Habang ginagawa niya yon, bumukas ang pinto ng room 13 ng kaunti. Mula sa siwang, nakita niya ang kalahating mukha ng isang lalaking nakasuot ng puting coat. Malinis ang buhok. Maayos ang salamin. Ngunit ang mata niya ay walang itim. Hindi pwedeng ilabas ang hospital property. Evidence ito. Napasinghap siya. Sumagot siya. Mara. Biglang bumukas ng todo ang pinto. Pumasok si Eve Valderrama. Hindi siya lumalakad. Dumudulas siya sa sahig na parang anino sa ibabaw ng tubig. Evidence. Ang tawag namin dyan, lumang papeles. Pinatay ninyo sila. Hindi. Hinayaan ko lang ang ospital na mabuhay. Ospital ba ang iniligtas ninyo o pangalan ninyo? Biglang nagbago ang mukha ni Eve Valderrama. Ang kalmadong ngiti ay nawala. Ang pader ng room 13 ay nagsimulang mangitim. Nurse ka lang. Nurse ako. Kaya alam ko ang pagkakaiba ng buhay na inaalagaan at buhay na isinakripisyo para sa reputasyon. Sumigaw ang call bell panel mula sa nurse station. Isa-isa, lumitaw ang mga pasyente sa pintuan ng room 13. Si Ernesto. Si Lucing. Si Junjun. At ang iba pa. Hindi sila mukhang halimaw. Mukha silang pagod na taong sa wakas ay nakahanap ng makikinig. 20 years. 20 taon kaming tinawag na outbreak victims. 20 taon kaming walang pangalan sa kwento. Ngayon, may nurse nang magdadala ng chart. Wala kayong karapatan. Sila ang pasyente. Sila ang may karapatan. Hinila ni Mara ang service door. Ayaw bumukas. Susi. Mabilis niyang isinaksak ang lumang susi. Habang pinipihit niya ito, lumapit si Eve Valderrama at hinawakan ang braso niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Mara ang lahat ng gustong ipalimot sa kanya. Nakita niyang pumipirma ang admin sa falsified report. Nakita niyang tinatakpan ng puting pintura ang marka ng mga kamay sa gate. Nakita niyang nililipat sa lumang record room ang charts para hindi matagpuan. Nakita niyang tinatanggal sa payroll si Nurse Adela na parang empleyadong nag-awol, kahit siya ang huling lumaban para sa mga pasyente. Kalimutan mo. Nanlabo ang paningin ni Mara. Pagod ka lang. Bumigat ang ulo niya. Wala kang nakita. Muntik na niyang bitawan ang susi.
Ngunit biglang may maliit na kamay na humawak sa kamay niya. 8 Nurse, right truth. Sumunod ang kamay ni Lusing. Huwag mong iwan. Sumunod si Ernesto. Ilabas mo kami. At huli si Nurse Adela. Endorsement ko sa iyo, Mara. Tapusin mo ang duty. Sa buong lakas, pinihit ni Mara ang susi. Bumukas ang service door. Sa likod nito, hindi hallway ang bumungad. Lumang record room. Madilim, maalikabok at puno ng kabinet. Nahulog si Mara papasok habang sumara ang pinto sa likod niya. Narinig niya ang sigaw ni Effie Valderrama mula sa kabilang panig. Hindi mo sila mailalabas. Ngunit nang tumingin si Mara sa kanyang bag, nandoon ang charts. Totoo. Mabigat. Basa ng lamig. Ngunit nandoon. Sa record room, may lumang kabinet na may label, West Charity Ward, 2006. Gamit ang susi ni Nurse Adela, binuksan niya ito. Sa loob, nandoon ang original incident reports, death logs, oxygen inventory, at memorandum na may pirma ni F. Valderrama. Hindi na ito multo. Hindi na ito kwento. Ebidensya ito. Nanginginig na kinuhanan niya ng litrato ang bawat papel gamit ang phone niya. Sa bawat kuha, may naririnig siyang call bell. 1, 2, 3, hanggang 13. Pagkatapos, tumahimik. Nakatulog siya sa record room habang yakap ang mga chart. Kinaumagahan, natagpuan siya ng janitor na si Mang Pabling. Diyos ko, Hija! Anong ginagawa mo dito? Duty po ako sa West Ward. Biglang namutla si Mang Pabling. Anong West Ward? Yung annex ko. Pinapunta ako ni Ma'am Lorna. Si Nurse Adela po ang senior. Napaatras si Mang Pabling. Hiha 20 taon nang sarado ang West Ward. Hindi po. Nakaduty ako doon buong gabi. Walang duty doon. Walang pasyente doon. At si Nurse Adela. Ano po? Siya ang nurse na namatay doon noong 2006. Dinala si Mara sa main station. Doon niya nakita si Head Nurse Lorna, naguguluhan at takot. Mara, saan ka nang galing? Hinanap ka namin buong gabi. Kayo po ang nagpaduty sa akin sa annex. Hindi. Pinapunta kita sa Isikhi Overflow, pero hindi ka dumating. Sinabi ninyo may Nurse Adela. Mara, narinig ko ang pangalan na iyan noong student nurse pa lang ako. Hindi ko siya nakasama. Patay na siya bago pa ako na-hire. Nanginginig si Mara habang binuksan ang bag. Inilabas niya ang charts. Lahat na tahimik. Ang pangalan ng 12 pasyente. Ang incident report ni Nurse Adela. Ang memorandum ni F. Valderrama. Ang oxygen inventory na nagpapatunay na wala ng supply noong gabing iyon. Ang pirma ng administrator. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa room 13. Walang nagsalita. Dahil sa San Isidro District Hospital, walang room 13 sa kasalukuyang floor plan. Matagal na raw itong tinanggal sa renovation plan. Ngunit sa lumang blueprint, nasa dulo ito ng West Charity Ward. Silid na dating ginamit bilang isolation room. Silid kung saan natagpuan si Nurse Adela. Nang araw din yon, tinawag ang hospital director, legal officer, at mga pulis. Binuksan nila ang West Ward sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon. Ngunit pagpasok nila, hindi ito mukhang ward na ginamit kagabi. Makapalang alikabok. Sira ang ilaw. Kinakalawang ang kama. Walang bakas ng bagong yapak maliban sa yapak ni Mara.
Sa nurse station, natagpuan nila ang isang lumang logbook. Sarado ito. Ngunit sa huling pahina, may bagong sulat. Duty endorsed to Nurse Mara Villanueva. Medication completed. Charts released. Patients may rest. Sa ibaba may pirma. Maria Adela Santos, run. Umiyak ang ibang matatandang staff nang mabasa yon. Dahil sa loob ng 2 dekada, tahimik nilang naririnig ang call bell mula sa West Ward. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ito tumunog. Lumabas sa investigasyon ang matagal nang tinago. Totoong may negligence. Totoong may falsified report. Totoong ginamit ang salitang quarantine para itago ang pagkukulang, kapabayaan, at takot ng mga nasa taas. Si Afi Valderrama ay matagal nang patay, ngunit ang pangalan niya ay muling nabuksan sa record. Ang pamilya ng mga pasyente ay nabigyan ng paliwanag kahit huli na. Si Nurse Adela ay kinilala bilang nurse na hindi iniwan ang kanyang ward hanggang sa huli. Nagkaroon ng maliit na memorial sa dating entrada ng West Ward. 13 pangalan ang nakaukit. 12 pasyente. Isang nurse. Si Mara ang unang nag-alay ng kandila. Nurse Adela, tapos na po ang endorsement ninyo. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan. Hindi nakakatakot. Parang hininga ng taong sa wakas ay nakapagpahinga. Sa sahig, malapit sa kandila, may lumitaw na maliit na pulang laruang kotse. Laruang hawak ni Junjun sa room 5. Kinuha ito ni Mara at inilagay sa tabi ng pangalan ng bata. Uwi ka na rin, Junjun. Mula noon, naging regular si Mara sa ospital. Mas lalo siyang naging maingat, hindi lang sa gamot, kundi sa bawat pasyenteng may kwento. Kapag may batang nanghihingi ng tubig, kinakausap niya muna. Kapag may matandang paulit-ulit nagtatanong, hindi niya agad sinusungitan. Kapag may kamag-anak na umiiyak sa hallway, pinipilit niyang bigyan ng kahit kaunting oras. Dahil alam niya, sa ospital, minsan ang kaunting malasakit ang huling gamot na matatanggap ng isang tao. Ngunit may mga gabing hindi pa rin nawawala ang lamig sa dulo ng ikalawang palapag. Sarado na ang West Ward, ngunit hindi na ito mabigat tulad dati. Wala ng call bell. Wala ng iyak. Wala ng pasyenteng humihingi ng tubig. Pero minsan, kapag may bagong nurse na pagod at muntik nang mawala ng pasensya, may nakikita silang matandang nurse sa dulo ng hallway. Nakaputing lumang uniform. Maayos ang buhok. Tahimik na nakatingin. Hindi para manakot, kundi para magpaalala. Chart mo muna, anak. Huwag mong kakalimutan ang pasyente. 1 taon matapos ang nangyari, nakaduty ulit si Mara sa night shift. Maayos ang lahat. Tahimik ang ward. Malapit na siyang mag-break nang tumunog ang phone sa nurse station. Medical ward, good evening. Walang sumagot. Static lang. Hello. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Mara. Nanlamig ang kamay niya. Nurse Adela. Hindi na ito sa amin. Ano po? May ibang ward. Biglang tumunog ang printer sa nurse station, kahit wala namang nagpiprint. Lumabas ang isang papel. Patient assignment. Location, basement isolation unit. Room, 7. Status, occupied. Nurse assigned, Mara Villanueva. Hindi ito totoo. Minsan, anak, kapag natuto kang makinig sa patay, sila na ang tatawag kapag may buhay na nangangailangan. Naputol ang linya. At sa malayo, mula sa ilalim ng ospital, may tumunog na call bell. Isa lang. Mahina. Ngunit malinaw.
At doon nagtatapos ang kwento ng ang nurse na nakaduty sa ward na walang pasyente. Ang aral ng kwentong ito, sa bawat trabaho, lalo na sa pag-aalaga ng may sakit, hindi sapat ang sundin lang ang utos. Kailangan ding alalahanin ang dignidad, katotohanan, at malasakit sa taong umaasa sa iyo. Tandaan din natin, mga kaibigan, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Ginawa ito para sa horror entertainment at hindi para manakot o manira sa anumang tunay na ospital, nurse, doktor, o healthcare worker. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong nurse, lalo na yung naka-night duty at sanay makarinig ng call bell kahit walang tao sa hallway. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero kung nasa ospital kayo ngayong gabi at may nagprint na assignment mula sa ward na sarado na raw, huwag basta pupunta. Baka 20 taon na kayong hinihintay.